Tay, sigurado ka ba na meron tayong makikitang aswang ngayong gabi? Kanina pa po tayo naglalakad dito sa gubat pero kahit dulo ng kuko ng aswang, wala naman po tayong makita. Huwag kang masyadong mainip at maingay, Lito. Isinama kita rito para makita mong ginagawa ko para protektahan ang ating baryo laban sa mga kampo ng kadiliman. Para pagdating ng takdang panahon, ikaw na ang gagawa nito. Talaga po? Makipaglaban din po ako sa mga aswang? Hindi pa sa ngayon, anak. Dahil kailangan pa kitang sanayin at ihanda para ron. Hindi lang yun ang ituturo ko sa'yo, kundi ang kaalaman ko sa paggamit ng iba't ibang anting-anting at orasyon. Madilim at tahimik ang gabi at ang tanging liwanag na naggagabay sa mag-amang sina Lito at Tasyo ay mula sa maliit na lampara na hawak ni Tasyo. Si Tasyo ay kilala sa maliit na baryo sa Capiz bilang isang antingero. Isang taong biyasa sa paggamit ng mga anting-anting at iba pang mga orasyon na nagtataboy ng masasamang espiritu at mga nilalang ng dilim gaya ng aswang. Sa edad na 45, siya'y sanay na sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran at hindi na mabilang ang mga aswang at maligno na kanyang napatay at nagapi. Habang si Lito naman ay isang 13 taong gulang na batang may paghanga sa kanyang ama dahil sa tapang at husay nito. Yun ang unang beses na isinama ni Tasyo si Lito sa isang misyon dahil naniniwala itong handa na si Lito na malaman ang katotohanan tungkol sa ginagawa nito. Ngunit kahit alam na ni Lito na ang kanyang ama ay biyasa sa mga ganong bagay, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba habang sila'y naglalakad sa loob ng masukal na kagubatan. Huminto muna tayo, anak. Bakit po, Tay? Nararamdaman mo po bang may aswang na po sa paligid? Hindi ko lang nararamdaman, anak. Naaamoy ko rin siya. Amuyin mo ang hangin. Malalim na huminga si Lito. Napasimangot siya dahil may naamoy siyang hindi nagustuhan ng kanyang ilong. Ang baho po, Tay. Parang amoy po ng nabubulok na karne na ewan ko. Iyan ang amoy ng aswang, anak. Sa paghahanap ng aswang, lahat ng parte ng katawan mo ang dapat mong gamitin. Hindi lang ang pakiramdam. Lito, manatili kang malapit sa akin. Huwag na huwag kang lalayo. Opo, Tay. Ang mga mata ni Tasyo ay nakatuon sa isang direksyon. Tiningnan ni Lito ang paligid at nakita niyang may mga dahong gumagalaw sa hindi kalayuan. Tay, ano po yun? Nandito na siya, anak. Panoorin mo lang ang gagawin ko. Isang mabigat na kaluskos ang narinig nila, sinundan ng isang mababang ungol na nagmula sa isang nilalang na hindi nila makita. Biglang lumabas sa makapal na halaman ang isang aswang na may matatalim na mga kuko at pulang-pula ang mga mata na kumikislap sa dilim. Ang katawan nito ay natatakpan ng makapal na balahibo at ang ngipin ay tila mas matalim pa sa mga kutsilyo. Walang bawala, sumugod ang aswang kay Tasyo. Mabilis ang kilos ng aswang, ngunit handa roon si Tasyo. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawa. Ang matatalim na kuko ng aswang ay humampas sa hangin habang si Tasyo ay umiwas at gumanti ng atake gamit ang bolo. Agad na nagtago si Lito sa isang makapal na halaman at pinanood ang pakikipaglaban ni Tasyo sa aswang. Galingan mo, Tatay. Huwag ka magpapatalo sa aswang. Tumama ang bolo sa balikat ng aswang. Narinig ni Lito ang malakas na atungal ng halimaw habang patuloy itong nakikipaglaban sa kanyang ama. Nakikita ni Lito kung paano magpalitan ng atake ang dalawa. Labis na nag-alala si Lito nang makita niya ang mga sugat sa braso ng kanyang ama. Ngunit hindi yun nagpakita ng kahit katiting na takot o panghihina. Sa isang mabilis na galaw, iwinasiwas ni Tasyo ang bolo at tumama yon sa leeg ng aswang. Sumirit ang dugo mula sa sugat ng aswang at kasunod nun ay ang pagbagsak nun sa lupa.
Humihingal si Tasyo habang tinitingnan ang aswang na wala ng buhay. Lumapit si Lito sa kanyang ama. Tay, tapos na po ba? Napatay niyo na po ba siya? Oo anak, tapos na. Patay na ang aswang. Ang galing niyo po, tatay. Ang astig po ng galaw niyo kanina. Kitang-kita ko po. Para po kayong ninja. Ang bilis niyo pong gumalaw. Hindi nagsalita si Tasyo. May inilabas itong medalyon mula sa bulsa ng pantalon nito. Umusal ito ng dasal at itinapat ang medalyon sa aswang. Unti-unting bumalik sa pagiging tao ang aswang at nanlaki ang mga mata ni Lito sa nalaman. Hala, tay, hindi po ba si Kuya Arnold yan? Yung isa sa mga tanod ni Kapitan? Tama ka anak. Ang totoo, matagal na akong may hinala na isa siyang aswang. Alam ko na isa siya sa madalas na umatake sa ating baryo at pumapatay sa mga alagang hayop ng mga kabaryo natin. Pero, di ba po, tay, mabait naman po siya? Pero anak, isa pa rin siyang aswang. Lahat ng kabaitan niya ay pagpapanggap lamang. Kailangan niya maging mabait upang hindi siya mapaghinalaan ng mga tao na isa siyang aswang. Kailangan mong maging mapagmatsyag anak. Lakasan mo ang pakiramdam mo sa mga taong nagpapanggap na aswang. Dahil madalas, kung sino nagpapakita ng mabuti at kabaitan, ay siya pa ang may masamang intensyon. Tatandaan ko po lahat ng sinabi niyo sa akin, tatay. Gusto ko po maging kagaya niyo pagdating po ng araw. Mas lalong tumindi ang paghanga ni Lito sa tapang ng kanyang ama. Sa bawat araw na lumilipas, saksi si Lito kung paano igalang ng mga tao sa baryo nila ang kanyang ama. Kagaya na lang ng umagang yon, nang naglalakad sila pauwi sa palengke, halos lahat ng nakakasalubong nila ay nagtatanggal ng kanilang sombrero at bahagya pang yumuyuko. Tay, bakit po parang takot yata ang mga tao sa inyo? Hindi takot, Lito. Ginagalang nila ako dahil alam nilang ako nagpoprotekta sa baryo natin laban sa mga aswang. Pagkalipas ng ilang sandali, narating na nila ang kanilang bahay. Habang nag-aayos ng mga pinamili si Lito, ay narinig niya ang boses ng kaibigan at kaklase niya na si Monmon. Malusog si Monmon at matagal na silang magkaibigan. Lito! Lito! Maglaro naman tayo sa may ilog oh! Lalabas sana si Lito, ngunit narinig niyang kinausap ni Tasyo si Monmon. Hindi na maaaring makipaglaro sa'yo si Lito, Monmon. Marami siyang kailangan gawin dito sa bahay. Ay, ganun po ba? Sige po, pakisabi na lang po kay Lito na dumaan po ko. Nang sumilip sa bintana si Lito ay nakita niya si Monmon na naglalakad papalayo. Nalungkot siya dahil simula nang tumungtong siya sa edad na 13 ay pinagbawalan na siyang makipaglaro ng kanyang ama. Tay, bakit hindi mo ako pinapayagang makipaglaro sa mga kaibigan ko? Gusto ko pa rin po makipaglaro sa kanila eh. Lito anak, hindi ka tulad ng ibang bata ang buhay mo. Hindi ka na pwede makipaglaro tulad nila dahil may mga bagay kang dapat mas pagtuunan ng pansin. Pero tay, gusto ko pa rin po maging normal na bata. Bata pa naman po ko, di ba? Anak, gusto kong maintindihan mo na hindi lahat ng bata ay pinalad na magkaroon ng buhay na tulad ng sayo. Ikaw ang anak ng kinatatakutang antingero dito sa ating lugar. Hindi pwedeng maging normal ang buhay mo. May mga responsibilidad ka na kailangan mong paghandaan. Pero tay, hindi po ba pwedeng kahit minsan lang po makipaglaro ako? Hindi, Lito. Ipagpaumanin mo. Hindi ko naman ipinagdamot sa iyo ang bagay na yun dati. Pero ngayong 13 ka na, ay iba na ang magiging buhay mo. Ito na ang tamang edad upang ihanda kita sa mga bagay na nakatakda sa iyo. Hindi ko pwedeng hayaan kang maging mahina. Tumango si Lito kahit na may bahagi ng kanyang puso ang malungkot. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa kundi sundin ang kanyang ama. Napatingin si Lito sa sahig
Ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitiwan ng kanyang ama. Ngunit ang pagiging bata ay hindi pa rin maalis kay Lito. Mas lamang ang kagustuhan niyang maglaro kaysa sa matutunan ang mga bagay na ginagawa ng kanyang ama. Isang araw ng Sabado, nagtungo si Monmon sa bahay ni Lito. Sakto na natutulog na si Tasyo ng oras na yon. Sumenya siya kay Monmon na wag itong maingay at tumango ito habang may nginunguyang tinapay. Tahimik na lumabas si Lito ng kanilang bahay. Nang makarating siya kay Monmon ay inakala niyang makakatakas na siya kay Tasyo hanggang sa narinig niya ang pagsigaw ni Tasyo sa likuran niya. Lito! Saan ka pupunta? Tay? Makikipaglaro lang po ako kina Monmon. Tapos ko naman na po ang lahat ng takdang aralin ko eh. Eh ang pagmememorya mo ng orasyon, nagawa mo na ba? Hindi pa po. Pwede ko naman pong gawin yun bukas o kaya po mamayang gabi. Hindi pwede. Bumalik ka rito. Hindi ba't nag-usap na tayo tungkol sa bagay na ito? Hindi ka na pwedeng maglaro dahil mawawala ka sa iyong focus. Mang Tasyo, bakit po hindi na pwede maglaro si Lito? Hindi na po namin siya nakakasama ng mga kaibigan namin eh. Ang lungkot ng buhay niya kung di niyo po siya papayagang makipaglaro. Monmon, iyo. Alam kong magkaibigan kayo ni Lito. Pero kailangan mong maintindihan na hindi na siya pwede maging tulad ng ibang bata. May mga bagay siyang kailangan paghandaan at matutunan. Pero po, Mang Tasyo, hindi ba pwede kahit sandali lang? Pwede naman kaming maglaro sa harap ng bahay eh. Tatawagin ko na lang po ang iba naming kalaro rito. Iba na ang buhay ni Lito kaysa sa dati. Nararamdaman kong may puwersa ng aswang na aatake rito sa ating baryo. Kailangan matutunan ni Lito ang mga bagay na magagamit niya sa pakikipaglaban. Ikaw, Lito, hindi ako makapaniwala na susuwain mo ko. Patawad po, Tay. Namimiss ko lang po kasi na maglaro kasama si Monmon. Sige na, Monmon. Umalis ka na. Kayo na lang nga maglaro. Magkita na lang tayo sa school sa Lunes. Gusto ko rin sana makipaglaro pero kailangan kong sundin si tatay eh. Okay, sa school na lang tayo maglaro. Naglakad na palayo si Monmon. Malungkot na sinundan ni Lito ng tingin ang kanyang kaibigan. Nang muli siyang tawagin ni Tasyo, ay bumalik na siya sa loob ng kanilang tahanan. Alam kong nahihirapan kang intindihin kung bakit pinagbabawalan kitang makipaglaro, Lito. Pero isang araw, mauunawaan mo rin ang lahat ng ito. Pero sa ngayon, kailangan mong tanggapin na ganito na ang buhay natin, Lito. Tumango si Lito at pilit na ngumiti. Ang mabuti pa ay sanayin na kita sa paggamit ng ilang anting-anting. Kesa naglalaro ka ay mas magandang gamitin mo ang oras mo sa mas makabuluhang bagay. Sinunod na lamang ni Lito si Tasyo. Ramdam ni Lito ang bigat ng responsibilidad na ipinapasan sa kanya ng kanyang ama. Alam niyang mahirap ang kanyang magiging buhay kapag naging antingero na siya. Ngunit wala siyang magawa kundi sundin ang mga yapak ng kanyang ama na si Tasyo. Pagsapit ng Lunes, nagkita sina Lito at Monmon sa eskwelahan. Doon ay nagsawa sa pakikipaglaro si Lito. Sabik na sabik siya dahil hindi niya na yun nagagawa kapag nasa bahay siya. Bago umuwi ay nakipaglaro pa si Lito kina Monmon ng habulan. Kaya nang naglalakad na sila Monmon pa uwi, ay parehas silang pawisan at pagod na pagod. Tama ba ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Mang Tasyo? Ikaw na ang papalit sa kanya bilang antingero rito sa lugar natin? Hindi ko mapapalitan si Tatay, Monmon. Kahit ang tapatan ko siya, ay hindi ko magagawa. Nababahala kasi si Tatay kasi nararamdaman niya na may mga aswang nasasalakay dito sa ating lugar. Kumbaga, magiging katulong niya lang ako sa pakikipaglaban. Talaga? Ang astig naman nun. Sigurado ako na maraming babae magkakagusto sa'yo. Nakakainggit ka naman, Lito. Gusto ko rin maging kagaya ni Mang Tasyo pero pakiramdam ko ay hindi ko kaya eh. Mabilis kasi akong magutom, lalo na kapag gumagalaw ako.
Kapag siguro makikipaglaban ako sa mga aswang, dapat may baon akong tinapay o kaya isang buong likyong manok. Ako nga naiinggit sa inyo, Monmon eh. Nagagawa niyo pa rin ang mga nagagawa ng isang normal na bata. Hayaan mo na. Kahit paano, nakakapaglaro ka pa rin naman kapag nasa school ka eh. Kahit na, simula na mag-birthday ako ngayong taon, naging mahigpit na si tatay sa akin. Siguro kung buhay pa si nanay, hindi niya hahayaan na ganito ako itrato ni tatay. May lungkot na lumukob kay Lito nang maalala niya ang nanay niya. 3 taon na ang nakalipas simula nang mamatay ang kanyang ina. Ang dahilan ay nagkaroon ito ng isang misteryosong sakit na kahit ang mga doktor at mahuhusay na albularyo ay hindi mapagaling ang kanyang ina. Walang nakaalam kung ano ba talaga ang sakit ng nanay ni Lito. Bigla na lang yung nanghina at namayat hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay. Isang madaling araw, nagising si Lito sa kanyang kwarto sa dahilan na hindi niya alam. Nakarinig siya ng 2 lalaki na nag-uusap sa labas. Nang pakinggan niya yon, ay nalaman niya na isa sa mga boses ay sa kanyang tatay. Tahimik siyang lumabas ng kwarto at naglakad papunta sa kusina. Idinikit niya sa dingding ang kanyang tenga upang marinig ng maayos ang sinasabi ng 2 tao sa likod ng kanilang bahay. Tasyo, kailangan na natin kumilos bago pa dumating ang susunod na kabilugan ng buwan. Hindi ka na dapat maging kampante. Paparating na sila rito sa inyong lugar. Oo, alam ko, Fernan. Pero wala pa sa akin ang anting-anting na kinakailangan natin. Kung wala yon, walang makakapigil sa kanila. Wala akong laban sa kanila. Wala na tayong panahon para maghintay. Ang kapangyarihan ng anting-anting na yon ang tanging magliligtas sa ating lahat. Kung mabibigo tayo, alam mo kung ano mangyayari. Naiintindihan ko. Pero hindi madali ang makuha yon. Pinoprotektahan nyo ng isang nilalang na mas malakas pa sa mga aswang na nakalaban ko. Kailangan kong maganda ng mas mabibigat na orasyon at anting-anting upang makuha yon. Nararamdaman ko na masyado kang nagiging kampante, Tasyo. Basta tiyakin mong makukuha ang anting-anting bago pa sila dumating dito. Ang anak mo, naihanda mo na ba siya? Sinisimulan ko na ang pagsasanay sa kanya. Ngunit hindi ko pa maramdaman na handa na siya. Gawin mo ang lahat para maging mabilis ang kahandaan ng anak mo. 13 anyos na siya. Yan ang edad kung kailan dapat ay mangyari ang dapat na mangyari sa kanya. Di maintindihan ni Lito ang ibig sabihin ng pag-uusap ng dalawa. Sinubukan niyang sumilip sa siwang ng dingding upang makita kung sino ang kausap ng kanyang ama. Ngunit masyadong madilim ang paligid. Tanging ang mga bulto lamang ng 2 lalaki ang kanyang nakikita. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa at habang nakikinig si Lito, biglang tumigil si Tasyo sa pagsasalita. Napatingin ito sa direksyon ng siwang kung saan nakasilip si Lito na para bang naramdaman nito na naroon siya. Nanlamig si Lito at napaatras. Lito, ikaw ba yan, anak? Nakaramdam si Lito ng takot sa malamig na boses ng kanyang ama. Dali-dali siyang umatras, ngunit sa kanyang pag-atras ay aksidente niyang naatrasan ang lamesa, kaya umurong yun. Lito, alam kong ikaw yan. Hindi nagawang itago ni Lito ang kanyang presensya. Lumabas siya mula sa pinto sa likod ng bahay. Nakayuko siyang nagpakita sa kanyang ama at sa lalaking kasama nito. Hindi kilala ni Lito ang lalaki. Noon lamang niya ito nakita. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Narinig ko lang po kayo. Hindi ba't isa sa tinuro ko sa'yo ay huwag kang nakikinig sa usapan ng ibang tao? Kung may narinig ka man, sana hindi ka na lumapit pa rito. Sorry po. Hindi ko na po ulitin, Tay. Ka ba ang anak mo, Tasyo? Oo, siya si Lito. Malaki na siya. Nakikita kita sa kanya nung nasa ganyang edad ka pa lamang.
Bakit hindi mo nalang sabihin sa kanyang totoo, Tasyo? Baka maintindihan kanya. Mukha siyang matalinong bata. Huwag mo akong pangunahan sa kung anong gagawin ko. Lalo na tungkol ito sa aking anak. Umalis ka na, Fernan. Saka na lang ulit tayo mag-usap. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin sa'yo. Isang makahulugang ngiti ang iniwan ng lalaki bago yun umalis. Nang wala na yon, ay saka sila pumasok sa kanilang bahay. Papasok na sana si Tasyo sa kwarto nito, pero tinawag ito ni Lito. Nag-iwan ng mga tanong kay Lito ang mga sinabi ng lalaki. Tay, sino po yung lalaking yun? Ano po yung sinabi niya na dapat ay sabihin mo sa akin ang totoo? Meron ka po bang itinatago sa akin? Siya si Fernan, anak. Ang bunso kong kapatid. At wala akong inililihim sa'yo. Ang ibig niya lang sabihin ay ang bagay na nakatakdang mangyari sa'yo. At yun ay ang manahin ang aking kaalaman at kakayahan bilang isang mahusay na antingero. Ang akala niya yata ay hindi ko pa nasabi sa'yo ang bagay na yon. Sa kabila ng diretsong sagot ni Tasyo, hindi maiwasan ni Lito na maramdaman na tila nagsisinungaling ito sa kanya. Napansin niya na hindi man lang tumitingin ang tatay niya sa kanya nang sagutin nito ang kanyang tanong. Yun po ba talaga, Tay? Baka po meron ka pong itinatago sa akin, ha? Sa tingin mo ba pipiliin ko pang maglihim sa'yo gayong dalawa na lang tayo magkasama? Nagdududa ka ba sa akin, Lito? Hindi po, Tay. Alam ko po na lahat ng ginagawa nyo ay para po sa ikabubuti ko. Lito, anak. Nag-iisa kitang anak at mahal kita. Kaya gusto ko mapabuti ka. Kung ano man ang narinig mo kanina, kalimutan mo na yon. Dahil wala yung ibig sabihin. Huwag mong pabigatin ang isipin mo sa mga bagay na wala namang kahulugan. Bumalik ka na sa kwarto mo. Matulog ka na dahil may pasok ka pa sa eskwelahan mamayang umaga. Hindi na umimik si Lito at dahang-dahang lumakad pabalik sa kanyang kwarto. Sa paghiga niya ay hindi niya maiwasan ang mag-isip. Malakas ang pakiramdam niya na maraming bagay pa rin siyang hindi alam sa kanyang ama. Ramdam niya na meron yung itinatagong sikreto sa kanya. Isang araw, walang pasok sa eskwelahan si Lito. Nais niya sana na gumising ng tanghali, ngunit 6:00 pa lang ay nagising na siya sa ingay na narinig niya sa labas ng kanilang bahay. May mga taong tumatawag sa pangalan ng tatay niya. Lumabas si Lito sa kanyang kwarto. Sakto na lumabas din si Tasyo sa silid nito. Ano po nangyayari? Bakit parang ang daming tao po sa labas, Tay? Hindi ko rin alam, pero malakas ang kutob ko na merong nangyayaring hindi maganda. Paglabas nila ng bahay, nakita nila ang maraming tao na nagkukumpulan sa harap ng kanilang tahanan. Lahat ay nagkakagulo, nagsasalita ng sabay-sabay, at meron pang mga umiiyak. Kinabahan si Lito. Naisip niya na mukhang tama ang hinala ng kanyang ama. Tinanong ni Tasyo ang isa sa mga taong naroon kung ano ang nangyayari. Ayon sa lalaking tinanong ni Tasyo, ay may 3 bata na nawala noong nakaraang gabi. Ang sabi pa ng isa ay malakas ang hinala ng marami na aswang ang kumuha sa mga nawawalang bata. May mga nakakita raw sa aswang na naglalakad sa kanilang baryo nung gabi na nawala ang mga bata. Nakita naman ni Lito ang pagtiim ng bagang ng kanyang ama. Tay, ano pong nangyayari? Unti-unti nang nangyayari ang kinatatakutan ko, anak. Nandito na sa lugar natin ang mga aswang. Nakita ko na ito sa aking pangitay noon. Natigilan si Lito. Ang kanyang isip ay bumalik sa narinig niyang pag-uusap kagabi. Hindi niya inaasahang ganito kabilis mangyayari ang kinatatakutan nila. Maya-maya pa ay biglang dumating si Monmon. Hingal na hingal ito at halatang balisa. May dala itong isang malaking chichirya. Lito! Lito! Ang daming batang nawawala! Sabi nila, aswang daw ang may kagagawan nun. Alam ko, Monmon. Narinig ko yung sinabi ng tinanong ni tatay. Si Junior, si Nena, at si Dodong.
bigla na lang daw nawala kagabi. Hindi ba nag-aaral din sila sa school natin? Kung silang hanapin kagad, hindi ko pwedeng hayaan na masundan pa ang ganitong pangyayari. Gusto ko pong sumama sa inyo, Tay. Gusto ko pong tumulong. Lito anak, hindi mo naiintindihan kung gaano kadelikado ang bagay na ito. Ang mga aswang ay hindi basta-basta. Manatili ka dito at hintayin mo ko. Pero Tay, kayo na rin po nagsabi na hindi na po ako bata. Kaya ko na pong tumulong. Hindi ba't sinanay niyo naman po ako? Hindi pa sapat ang pagsasanay mo anak. Marami ka pang dapat na matutunan. Lito, baka nga mas mabuti kung dito ka na lang muna. Lito, sa oras na ito, mas kailangan kitang manatili sa bahay at magbantay. Kung may mangyari sa akin, ikaw ang inaasahan ko. Pero Tay, Huwag nang matigas ang ulo mo anak. Huwag mo nang ipagpilitan ang gusto mo dahil hindi kita pagbibigyan. Dito ka lang sa bahay. opo Tay. Pero Tay, mag-iingat po kayo ha. Huwag kang mag-alala anak. Gagawin ko ang lahat para mahanap ang mga bata at matiyak ang kaligtasan ng ating baryo. Nangangako ako sa'yo na babalik ako dito ng buhay. Tumango si Lito sa kanyang ama. Bagaman ang kanyang loob ay puno pa rin ng pangamba, alam niyang hindi niya magagawang mapapayag si Tasyo na isama siya nito, kaya pinili na lamang niya na sundin ito. Huwag ka na mag-alala, Lito. Sigurado akong kaya ng tatay mo yun. Isa siyang bayani dito sa baryo natin, di ba? Sasamahan na lang kita sa bahay niyo habang wala siya. Basta, may pagkain, okay na ako doon. Huminga ng malalim si Tasyo bago muling humarap sa mga tao sa paligid. Sa lahat ng nandito, huwag kayong mag-alala. Hahanapin ko ang mga bata at gagawin ko ang lahat para maibalik sila ng ligtas. Magtiwala kayo sa akin. Kung aswang man ang may kagagawa ng kanilang pagkawala, hindi ako papayag na hindi sila magbayad sa idinulot nilang takot at pag-aalala sa inyong lahat. Nagpalakpakan ang mga tao sa sinabi ni Tasyo. Nakita ni Lito ang sarili niya na pagdating ng takdang panahon ay siya na rin ang aasahan ng mga tao sa lugar nila pagdating sa mga ganoong bagay. Agad na naghanda si Tasyo para sa paghahanap sa mga nawawalang bata. Tahimik na pinagmasdan ni Lito ang kanyang ama. Hindi pa rin maalis ang kaba at takot sa kanyang dibdib. Lito anak, kailangan ko nang umalis. Huwag kang mag-alala. Babalik ako kagad kasama ang mga bata. Sigurado po ba kayong kakayanin niyo, Tay? Baka mapahamak po kayo. Baka kailangan niyo po ng tulong ko o kaya ng ibang kalalakihan dito sa ating baryo. Kaya ko na itong mag-isa anak. Ayoko na meron pang ibang mapahamak. Ginagawa ko na ito ng matagal na panahon. Kilala ko ang mga aswang. Alam ko kung paano sila harapin. Maghintay ka lang dito. Kasama mo naman dito si Monmon habang wala ako. Mag-iingat po kayo, Tay. Oo anak, lagi akong mag-iingat. Pinapangako ko yan. Naglakad na si Tasyo palabas ng bahay habang bitbit ang mga kagamitan nito. Nakatitig lang si Lito sa likod ng kanyang ama habang sinusubukang labanan ang pangambang bumabalot sa kanyang puso. Lumapit naman si Monmon kay Lito. May hawak itong 2 banana Q na salitan nitong kinakagat. Huwag ka mag-alala. Ang tatay mo ang pinakamagaling na antingero dito sa bayan natin. Sigurado kong babalik siya ng buhay kasama nung 3 bata na nawawala. Sana nga, Monmon. Kahit ilang beses itong ginawa ni tatay, kinakabahan pa rin ako. Alam mo, para mawala yung kaba mo, kain na lang tayo. Magsaing ka. Nakita ko yung adobo manok sa kusina nyo eh. Mukhang masarap. Ikaw talaga, puro pagkain na lang ang nasa isip mo. May 2 ka pang ang banana Q eh. Gusto mo na naman kumain ng adobo. Sa hindi ako mabubusog sa 2 banana Q eh. Nang bumagsak na ang dilim, mas naramdaman ni Lito ang pag-aalala. Malalim na ang gabi, ngunit wala pa rin ang kanyang ama. Ipinagdasal niya na sana
ay walang masamang nangyari kay Tasyo sa paghahanap nito sa mga batang nawawala. Umaga na ngunit gising pa rin si Lito. Magdamag siyang gising at hindi maipikit ang mga mata sa kaba at pag-aalala sa kanyang ama, habang si Monmon naman ay mahimbing ang tulog sa kanyang tabi. Biglang nakarinig si Lito ng mga yapak na mga paa sa labas ng bahay. Nagmamadali siyang tumayo. Binuksan niya ang bintana at tumingin sa labas. Nagliwanag ang mukha ni Lito nang makita niya ang tatay niyang pawis na pawis pero nakangiti. Kasama nito ang 3 bata na nawawala. Madumi ang damit ng mga bata. Bakas sa mukha ng mga yon ang takot. Tay! Nahanap niyo po sila! Ang galing niyo po talaga, Tay! Nagising si Monmon sa ingay ni Lito at agad ding tumayo. Sumama ito sa pagsalubong niya sa pagdating ni Tasyo. Sinabi ko naman sa iyo, anak, di ba? Babalik ako rito ng buhay kasama ang mga batang ito. Nag-alala po ako sa inyo, Tay. Pero masaya po ako na nakabalik na po kayo. Iba ka po talaga, Mang Tasyo. Sigurado na matutuwa mga tao kapag nalaman nila na nahanap nila ang mga bata. Mabilis na kumalat sa lugar na yon ang kabayanihan na nagawa ni Tasyo. Maraming tao ang nagtipon sa harapan ng bahay nila Lito. Naroon ang pamilya ng mga nawawalang bata at abot langit ang pasasalamat ng mga yon sa kanyang ama. Ipinaalam ni Tasyo sa mga tao na aswang ang kumuha sa mga bata. May paghanga naman sa mga mata ni Lito habang pinanonood niya si Tasyo na nagsasalita. Sobrang proud siya na anak siya nito. Masarap pakinggan na muli ko kayong natulungan. Isa rin akong magulang, kaya nang malaman ko na may mga batang nawawala, ay hindi ako nagdalawang isip na tumulong. Nangangako ko sa inyo na habang nandito ako sa ating baryo, gagawin ko ang lahat upang tulungan kayo sa abot ng aking makakaya. At kung sakali man na merong hindi magandang mangyari sa akin, wala kayong dapat na ipangamba dahil nandito ang aking anak na si Lito. Tumingin si Tasyo kay Lito. Pinalapit siya nito. Nahihiyang tumabi si Lito kay Tasyo sa harapan ng maraming tao. Sa ngayon, mga kasama, ay nagsisimula na akong sanayin ang aking anak upang maipamana sa kanya ang aking kaalaman sa paggamit ng anting-anting laban sa kasamaan. Darating ang araw na siya na ang papalit sa aking tungkulin at ang tradisyon na to sa aming pamilya ay magpapatuloy ng matagal na panahon. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Punong-puno ng kasiyahan ang puso ni Lito. Masarap sa pakiramdam na maraming tao ang humahanga sa kanyang ama, kaya mas lalong lumaki ang kagustuhan niya na maging kagaya nito pagdating ng araw. Pagkaalis ng mga tao ay pumasok na si Lito sa kanilang bahay. Kasama nila si Monmon na abala sa pagnasab sa nilagang mais. Grabe po ang paghanga sa inyo ng mga tao, Tay. Nakaka-proud po talaga kayo. Maraming salamat, anak. Alam mo naman na hindi ko kayang pabayaan ang ating baryo. Sana po, isinama niyo po ako para nakita ko po kung paano niyo niligtas yung mga bata na nawawala. Paano niyo po pala niligtas sa aswang yung mga bata, Tatay? Gamit ang isa sa aking anting-anting, ay natukoy ko ang kinaroroonan ng mga bata. Nakita ko sila sa isang kuweba sa gubat. Buti na lang at naabutan ko silang buhay. Nilabanan ko ang aswang at tinalo ko gamit ang anting-anting. Grabe ka, Mang Tasyo. Ang galing mo talaga. Napaka-astig niyo po. Baka po meron kayong anting-anting dyan na kayang gumawa ng pagkain. Bigyan niyo naman po ako para lagi po ako may pagkain. Huy, Monmon, tumigil ka nga. Hindi biro yun, ha. Ang dapat mong itanong ay kung meron si tatay na anting-anting para hindi ka palaging gutom. Kailangan natin mag-ingat lagi. Hindi pa tapos ang laban na ito. Ang mga aswang ay lagi lamang nandyan. Naghihintay ng tamang pagkakataon at hindi natin alam kung kailan sila ulit aatake. Pero hanggat nandito ka po, Tay, sigurado ako na walang laban ng mga aswang na yun sa baryo natin. Pero
Tay, magpahinga na po muna kayo. Alam ko po na pagod po kayo. Tama ka, anak. Sige, magpapahinga na ako. At ikaw rin, magpahinga ka na. Alam kong hindi ka nakatulog. Halata sa mga mata mo. Monmon, salamat rin sa'yo. Kasi sinamahan mo rito sa bahay si Lito habang ako'y wala. You're welcome po, Mantasyo. Kinagabihan, habang naghahapunan si Lito at Tasyo, ay pinagkwentuhan nila ang ginawang pagligtas ni Tasyo sa mga batang nawala. Sa totoo lang po, gusto ko sanang sumama talaga sa pagliligtas niyo sa mga bata eh. Kaya lang, hindi naman po kayo pumayag. Gaya ng sinabi ko sa'yo, anak, hindi ka pa handa. Hindi mo pa kailangang alalahanin ng mga ganoong bagay. Sapat na sa akin na naisama kita ng isang beses upang ipakita kung ano ang aking ginagawa. Pero tay, paano kung kailangan ko rin kayong tulungan? Paano po kung may nangyari na hindi inaasahan tapos kailangan niyo ang tulong ko? Darating din tayo sa panahon na yan, anak. Pero ngayon, hayaan mong ako muna ang gumawa ng mga bagay na yon. Darating ang araw na magiging mas magaling ka pa kaysa sa akin. At mangyayari lamang yon kung pagtutuunan mo ng pansin ang pagsasanay na ginagawa ko sa'yo. Pero po, bakit kailangan niyo pong gawin ng lahat ng ito, tay? Bakit kayo lang ang laging inaasahan ng mga tao? Wala po bang ibang antingero o manunugis dito sa atin? Sa pagkakaalam ko, anak, ay wala. Ang pagiging antingero ay hindi lang basta trabaho, anak. Isa tong tungkulin na ipinasa sa akin ng iyong lolo. At ipinasa naman ito sa kanya ng kanyang ama. At ako naman ang magpapasa nun sa'yo. Isa itong tradisyon na kailangan nating ipagpatuloy para mapanatiling ligtas ang baryo natin. Kung ganun po, gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat po sa pamilya natin. Seseryosohin ko na po ang pagsasanay natin, tay. Yan ang gusto kong marinig mula sa iyo, anak. Siguro'y alam mo kung bakit pinahinto na kitang makipaglaro. Mabigat na tungkulin ang kailangan nating buhatin. Tayo lang ang inaasahan ng mga tao rito at hindi natin sila pwedeng piguin. Sa naging pag-uusap na yon ng mag-ama, ay naunawaan na ng gusto ni Lito ang lahat-lahat. Alam niya na kailangan niya nang maging handa, lalo na tila nagsimula na ang mga aswang na manggulo sa kanilang baryo. Ngunit kung kailan desidido na si Lito na seryosohin ang pagsasanay nila ng kanyang ama, ay saka naman siya may napansin sa kanyang ama. Isang gabi, nagising si Lito. Lumabas siya ng kanyang kwarto upang magtungo sa banyo. Habang nasa banyo si Lito, ay narinig niya ang pagbukas ng pinto sa harapan ng bahay. Nang matapos siya sa paggamit ng banyo, ay lumapit siya sa pinto ng kwarto ni Tasyo. Marahan niya yung binuksan at natuklasan niya na wala roon ang kanyang ama. Napagtanto ni Lito na lumabas si Tasyo. Hindi niya yon binigyan ng kung anong kahulugan at bumalik na siya sa sarili niyang silid. Ngunit ang bagay na yon ay naulit pa ng ilang beses. Nagkaroon na si Lito ng pagtataka kung anong ginagawa ng tatay niya at kailangan nung lumabas tuwing gabi. Hanggang isang araw, hindi na napigilan ni Lito ang magtanong. Tay, napapansin ko po na gabi-gabi po kayong lumalabas. Ano po bang ginagawa niyo? Nagbabantay ako rito sa baryo dahil malakas ang pakiramdam ko na muling sasalakay ang mga aswang. Isa sa tungkulin ko ay panatiling ligtas ang lugar na ito laban sa kampon ng kadiliman. Kung ganun po, dapat po isama niyo po ako. Lito, uulitin ko, hindi ka pa handa. Isang linggo na po ako nagsasanay ng seryoso, tay. Kailan po ba ako magiging handa? Bakit, anak? Naiinip ka na ba? Gusto mo bang isabak agad kita sa ginagawa kong pakikipaglaban sa mga aswang gamit ang aking mga anting-anting? Kahit alam kong hindi ka pa handa? Anak, ayokong ipahamak ka. Kapag naramdaman kong handa ka na, ako mismo ang magsasabi sa'yo. Kinagabihan,
Habang nakahiga si Lito sa kwarto niya, ay pilit niyang pinapakalma ang sarili. Bumalik ang pakiramdam niya na merong inililihim si Tasyo sa kanya. Hindi siya kumbinsido sa sagot nito sa tanong niya kung bakit yun lumalabas tuwing gabi. Hanggang sa naisip ni Lito na sa gabing yun ay dapat niyang malaman kung nagsasabi man ng totoo ang tatay niya. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa harap ng bahay, ay marahan siyang bumangon. Maingat ang bawat hakbang niya. Nang makalabas siya sa kanilang bahay, nakita niya si Tasyo na nagmamadaling naglalakad. Sa pagsunod ni Lito sa kanyang ama, ay nalaman niya na sa gubat yon nagpupunta. Sinigurado ni Lito na hindi siya mapapansin ni Tasyo. Malamig ang hangin at bawat hakbang ni Lito sa mga tuyong dahon ay nagbibigay ng kaunting ingay. Ngunit patuloy siyang sumunod kay Tasyo. Palalim na ng palalim sa kagubatan ang tinatahak nilang daan. Nang makarating sa isang maliit na burol si Tasyo, ay huminto yun at luminga sa paligid. Agad na nagtago si Lito sa likod ng isang puno. Kinabahan siya dahil baka naramdaman ng tatay niya ang presensya niya. Napalingon si Lito sa likod niya nang may narinig siyang kaluskos, ngunit wala siyang nakita. Nang bumalik ang mata niya sa kinatatayuan ni Tasyo, ay nagtaka siya sapagkat wala na ito roon. Nagmamadaling pinuntahan ni Lito ang maliit na burol at lumingalinga. Hala, nasa na si tatay? Saan kaya siya nagpunta? Biglang bumigat ang hangin at nakaramdam si Lito ng kakaibang presensya sa paligid. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila ba may mga matang nakamasid sa kanya. Bago pa man siya makagalaw, biglang may isang mabilis na anino ang sumulpot mula sa kanyang harapan. Umangil ang aswang na labis na ikinatakot ni Lito. Matalim ang mga mata ng aswang kay Lito. Itinaas ng aswang sa ere ang isa nitong kamay na may matutulis na kuko. Ngunit bago nito tuluyang saktan si Lito, biglang tumigil ang aswang. Tinitigan nito si Lito ng matagal na para bang nagdadalawang isip ito na saktan siya. Hindi naman makapaniwala si Lito nang biglang umalis ang aswang at iniwanan siya. Ano yun? Bakit hindi niya ako sinaktan? Hindi ba ako masarap sa paningin niya? Teka, medyo nakaka-insulto yun ah. Nakatayo pa rin si Lito, nanginginig at hindi makagalaw. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mabilis na yabag na papalapit sa kanya. Nagmula yon sa kanyang likod. Akala niya ay bumalik ang aswang, ngunit nagulat siya nang makita si Tasyo na papalapit sa kanya. Halata ang galit at takot sa mukha nito. Lito, ano bang ginagawa mo rito? Hindi ka dapat sumunod sa akin dito, anak. Ang tigas talaga ng ulo mo. Tay, gusto ko lang pong malaman ang totoong ginagawa niyo kapag umaalis po kayo tuwing gabi. Ano po ba talagang ginagawa niyo, Tay? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo ang sagot sa tanong na yan? Huwag mong sabihin na hindi ka naniniwala sa akin. Kailan ka pa natutong magduda sa akin, anak? Kasi Tay, hindi ko na po maintindihan kung bakit parang ang dami-dami niyo pong hindi sinasabi sa akin. Wala akong tinatago sa iyo, Lito. Hindi mo na kailangan sundan pa ako. Paano kung inatake ka ng aswang na yon at napatay ka niya? Pero Tay, bakit bigla pong umalis yung aswang? Bakit hindi niya po ako sinaktan? Marahil ay naramdaman niya ang presensya ko kaya umalis siya. Alam niya na kamatayan ang pupuntahan niya kung sakaling sinaktan ka niya. Ako ang kinatatakutang antingero sa baryo natin. Malamang, lahat ng aswang ay takot sa atin. Pero Lito, hindi ko gusto tong ginawa mong ito. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa akin. Sige na, umalis na tayo rito. Delikado ang lugar na ito para sa'yo. Walang nagawa si Lito kundi sumunod sa kanyang ama. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang pagdudahan ng sarili niyang ama. Alam niyang may lihim ang kanyang ama at hindi siya hihinto hanggat hindi niya yon natutuklasan. Isang hapon, naglalakad si Lito pauwi sa kanilang bahay mula sa eskwelahan. Pagpasok niya sa bahay nila ay napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Tasyo.
Sumilip siya sa siwang ng pinto at nakita niyang nakaupo si Tasyo sa tabi ng lamesa. May hawak yung panulat at may sinusulat sa isang manipis na itim na libro. Noon lamang niya nakita ang naturang libro. Hindi naman mapakali si Lito sa kanyang nakita. Kitang-kita niya ang lalim ng pag-iisip ni Tasyo habang nagsusulat ito. Biglang tumigil sa pagsusulat si Tasyo at parang may naramdaman ito sa paligid. Mabilis siyang lumingon sa kanya at nang makita siya nito ay nagmamadali nitong isinarado ang libro. Lito anak, nandiyan ka na pala. Kanina ka pa ba nandyan? Kararating ko lang po, Tay. Ano po yung sinusulat niyo sa libro? Parang ngayon ko lang po nakita yon. Yung ba? Mga orasyon yun para mas maging mabisa ang mga anting-anting. Pero di ba po, hindi po yun ang sinusulatan niyo ng mga orasyon? Hindi ba pwedeng sa ibang libro ko magsulat, anak? Sige na, magpalit ka na ng damit at magsaing ka na. Sige po, Tay. Oo nga pala, 1 linggo na lang at kabilugan na ng buwan. Magandang pagkakataon ito upang palakasin ko ang iyong kapangyarihan bilang isang antingero. Ano pong gagawin natin, Tay? Mamayang 12:00 ay magkakaroon tayo ng ritual sa gubat. Malalaman mo rin ang gagawin natin. Ang gusto ko lang ay magtiwala ka sa akin, Lito. Gagawin natin yon upang mas maging mabilis ang pagiging handa mo na maging kagaya ko. Naiintindihan mo ba? Opo, Tay. Naiintindihan ko po. Hinugot ni Tasyo ang isang maliit na bote mula sa loob ng dala nitong maliit na bag na gawa sa abaka. Dahil sa madilim at ang tanging tanglaw nila ay isang gasera, hindi makita ni Lito ng maayos ang laman ng bote. Inumin mo ito, Lito. Magbibigay sa ito ng lakas na kakailanganin mo para maging kagaya ko. Tay, ano po ba ito? Huwag ka na magtanong. Ang akala ko ba isusundin mo lahat ang sasabihin ko? Wala ka bang tiwala sa akin, anak? Parte ito ng ritual na gagawin natin. Kinuha ni Lito ang bote mula kay Tasyo. Binuksan niya yon at inilapit yon sa kanyang labi. Naamoy niya na malansa yon, parang dugo. Sa amoy pa lang nun ay naduwal na kagad si Lito. Tay, parang hindi ko po kaya. Anong hindi mo kaya? Kailangan mong kayanin. Pinagdaanan ko rin ang ritual na ito. Kaya dapat ay pagdaanan mo rin. Tandaan mo na ito ay bahagi para maging handa ka sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi ba gusto mo maging kagaya ko? Opo, gusto ko po. Kung ganun, anak, inumin mo na yan. Ubusin mo. Wala kang ititira kahit na isang patak. Pumikit si Lito at inumpisahang inumin ang laman ng bote. Napangiwi siya sa lasa nun na parang kalawang, ngunit pinilit niya yung ubusin. Pinigilan niyang masukan ng maubos niya ang laman ng bote. Nagsimula ng magbigkas ng orasyon si Tasyo habang nakalapat ang kamay nito sa ibabaw ng ulo ni Lito. Matapos ang orasyon ay isang dasal ang inusal ni Tasyo. Ma, haplusin mo ang kaluluwa ng aking anak na si Lito. Ialay sa kanya ang lakas mo upang siya'y maging isa sa iyong mga anak. Naging malabo ang paningin ni Lito ng mga sandaling yon. Umikot ang kanyang paningin. Lumingas siya nang nakarinig siya ng malakas na pag-angil sa paligid na parang nagmula sa mabangis na hayop. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Makalipas lamang ang ilang minuto ay bumalik na si Lito sa kanyang ulirat. Maya-maya pa ay naramdaman ni Lito ang kakaibang init na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit parang may kapangyarihang dumaloy sa kanyang mga ugat. Matapos ang ritual ay pinatayo na siya ng kanyang ama. Tapos na ang ritual, anak. Makakauwi na tayo. Hindi na nagtanong pa si Lito. Sumunod na lamang siya kay Tasyo hanggang sa makauwi na sila sa kanilang bahay. Isang umaga sa eskwelahan, nakatulala si Lito. Iniisip niya pa rin ang ritual na ginawa sa kanya ng tatay niya. Pero ang masigit na bumabagabag sa kanya
ay ang nilalaman ng itim na libro ni Tasyo. Habang nagmumuni-muni, biglang dumating naman si Monmon. Hoy, Lito! Parang ang tahimik mo yata. May iniisip lang ako. Tungkol naman saan? Nakita ko kasi si tatay na may sinusulat sa isang itim na libro, pero hindi ko alam kung ano yon. Eh di, hiramin mo sa kanya yung libro. Duda ko na ipapakita niya yun sa akin eh. Nataranta nga siya nang mahuli ko siya nagsusulat sa librong yun. Ewan ko, Monmon. Pero parang merong hindi sinasabi sa akin si tatay. Kung ako yun, matagal ko nang inalam kung anong laman ng librong yun. Malay mo, may nakatagong kayamanan pala ang pamilya nyo tapos nandun ang mapa. Ikaw talaga puro kakalokohan. Magseryoso ka nga kahit minsan lang. Pero Monmon, kapag tinanong ko naman si tatay, alam ko na hindi siya magsasabi ng totoo sa akin. Eh di, huwag mong tanungin. Tignan mo na lang habang wala siya. Alam mo kasi, marami talagang itinatago ang matatanda sa atin na parang akala nila ay hindi natin maiintindihan ng mga ganong bagay. Minsan, maganda rin na tumuklas ng mga sekreto nila. Kagaya ng nanay ko, nalaman ko na pinagtataguan nila ako ng pagkain kasi sobrang taba ko na raw. Akala naman nila hindi ko malalaman. Malakas yata ang pang-amoy ko sa pagkain. Di ko alam, Monmon. Ayoko namang magalit si tatay sa akin eh. Kaya nga, hindi ka naman magpapahuli, di ba? Malamang magagalit si Mang Tasyo kapag nahuli ka niyang pinakikialaman ng gamit niya. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko palalagpasin ng pagkakataon na malaman kung ano ang tinatago ng tatay mo. Sigurado akong may matutuklasan kang importante. Pinagmasdan ni Lito si Monmon na punong-puno ng kasiyahan sa ideyang pakialaman niya ang librong itim ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, may parte sa kanyang isipan na sumasang-ayon sa kaibigang si Monmon. Habang natutulog si Tasyo sa silid nito ng gabing yon, ay hindi mapakali si Lito sa kanyang higaan. Kakatapos lang nilang magtungo sa burol, sa gubat at doon isinagawa nila ang pangalawang gabi ng ritual. Hindi pa rin nawala ang kuryosidad ni Lito sa nilalaman ng itim na aklat. Nagpasya si Lito na alamin ang katotohanan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang higaan at lumabas ng kanyang silid. Maingat niyang binuksan ang pinto ng silid ng kanyang ama. Sinisiguro niya na hindi yon magigising. Lalong nag-ingat si Lito sa bawat takbang. Sinisiguradong walang maririnig na kaluskos si Tasyo. Sa isang sulok ng kwarto, napansin niya ang isang malaking kahon na may mga kakaibang marka. Nilapitan ni Lito ang kahon at marahan yung binuksan. Nakita niya sa loob nun ang itim na aklat. Agad niyang binuksan ang libro at binasa ang nakapaloob doon. Sa isang pahina, may nakasulat na, "Ang sumpa ng ating pamilya ay magsisimula sa panganay na anak na lalaki. Sa edad na 13, ang dugong aswang ay magigising at sasakupin ang kanyang pagkatao. Tanging ang isang ritual lamang ang makakapigil dito. Ngunit kung mabigo, ang anak ay magiging isa sa mga nilalang ng gabi, ang aswang." Nanlamig ng husto si Lito. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng nagyeyelong tubig. Habang hawak ni Lito ang itim na libro, ay biglang napabalikwas si Tasyo mula sa pagkakahiga. At sa isang iglap, ay nakita nito si Lito na hawak ang libro. Lito, anong ginagawa mo rito? Bakit hawak mo ang librong yan? Tay, ano pong ibig sabihin nito? Totoo po bang nakasulat dito? Ako ba ang panganay na anak na lalaki na tinutukoy mo rito, Tay? Magiging aswang po ba ako? Nakita ni Lito kung paano nagbago ang ekspresyon ni Mang Tasyo mula sa galit patungo sa isang malalim na kalungkutan. Parang biglang bumigat ang balikat ng kanyang ama at napaupo yun sa gilid ng kama. Anak, hindi ko gusto na malaman mo ito sa ganitong paraan. Ngunit totoo ang lahat ng nasa librong yan, anak.
Ang ating pamilya ay isinumpa ng isang makapangyarihang aswang. Ang sumpa na yun ay nagkataon na sa iyo napunta dahil ikaw ang aking panganay na anak na lalaki. Bakit hindi niyo po agad sinabi sa akin, Tay? At ano po ang ritual na sinasabi dito? Ang ritual na ginagawa ko sa iyo ay ang ritual upang mapigilan ang pagiging aswang mo. Yun lamang ang paraan para mapigilan ang sumpa na sumakop sa iyo. Sa edad na 13, magsisimula ng magising ang dugong aswang sa iyo. At kung hindi ka agad masasagip, tuluyan kang magiging isa sa kanila. Isang halimaw na kumakain ng laman ng tao. Tay, hindi ko po gustong maging aswang. Hindi ko kayang saktan ng mga tao. Anak, kaya ako ginagawa ang lahat ng ito para iligtas ka. Lahat ng aking mga ginagawa, ang mga gabi-gabing ritual, ang pag-inom mo ng dugo, lahat yun ay para mapigilan ang sumpa. Ngunit kailangan ko ang tulong mo. Kailangan mong magtiwala sa akin. Lumapit si Tasyo at niyakap si Lito. Tahimik na umiyak si Lito sa yakap ng kanyang ama. Ano pong gagawin natin, Tay? Paano kung maging aswang po ako? Ibig sabihin ay magiging kalaban na rin po ako ng paryong to? Hindi yun mangyayari, anak. Magtiwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para hindi ka maging aswang. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Tumango si Lito, ngunit sa kaloob-looban ng kanyang puso, naroon pa rin ang takot at pag-aalinlangan. Hindi makapaniwala si Lito sa kanyang natuklasan. Pakiramdam niya ay hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Kaya upang mapigilan ang pagiging aswang niya, ay hindi na siya nagkaroon ng duda sa kanyang ama. Ibinigay niya rito ng buo ang kanyang tiwala. Kahit nalaman niya na dugo pala ang iniinom niya sa ritual, ay hindi na siya nandiri na inumin yun. Ang tanging gusto niya lamang ay mawala ang sumpa sa kanya upang hindi siya maging aswang. Isang hapon, matapos ang klase ni Lito, ay nilapitan siya ni Monmon. Lito, maglaro muna tayo bago umuwi. Ayoko. Kailangan ko makauwi agad sa amin. Wala na akong oras para makipaglaro sa inyo. Sasanayin ka na naman ba ng tatay mo? Oo, tama ka. Nagmamadali na kami lalo't halos gabi-gabi may nagsasabi na nakakakita sila ng aswang na gumagala sa ating baryo. Kung sa bagay, dapat talaga mapatay na ang lahat ng aswang para hindi na sila makaperwisyo. May kumurot sa puso ni Lito. Hindi niya kayang sabihin kay Monmon na maaari siyang maging isang aswang. Nauna nang maglakad pa uwi si Lito kay Monmon. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, napansin niyang tila may mga matang nakasunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit hindi maalis ang pakiramdam na may sumusubaybay sa kanya. Hindi mapigilan ni Lito na lingunin ang kanyang likuran at doon niya napansin ang isang matandang babae na nakatayo sa tabi ng isang puno. Nakasuot ito ng lumang damit na tila pag-aari ng ibang panahon. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya nang makita niya ang matandang babae. Sinusundan ba niya ako? Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Pinilit niya na hindi na lang pansinin ang babae. Ngunit habang dumadaan siya sa iba't ibang lugar, sa bawat liko at kanto, naroon pa rin ang matanda. Tahimik na nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay unti-unti yung lumalapit sa kanya, ngunit hindi niya magawang tumakbo. Nang makarating si Lito sa kanilang bahay, agad siyang pumasok at isinara ang pinto. Akala niya iligtas na siya, ngunit pagdungaw niya sa bintana, nakita niyang naroroon pa rin ang matanda, nakatayo sa harap ng kanilang bakuran, nakatitig sa kanilang bahay. Anong ginagawa niya dito? Sinusundan niya ba talaga ako? Tumakbo si Lito patungo sa silid ng kanyang ama at mabilis na nagsumbong kay Tasyo. Tay! Tay! May matandang babae po sa labas ng bahay. Kanina pa po siya nakasunod sa akin. Napatayo si Tasyo mula sa pagkakaupo
at mabilis na dumungaw sa bintana. Nakita nila na naroon pa rin ang matandang babae. Hindi yun gumagalaw sa kinatatayuan nito. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig ng matandang babae. Nanatili yung nakatayo na tila walang naririnig. Muli, tumingin si Tasyo kay Lito at binalaan siya na wag lalabas ng bahay. Lumabas ng bahay si Tasyo upang itaboy ang matandang babae. Umalis ka na. Huwag mong nilalapitan ang anak ko. Huwag kang magpanggap na hindi mo ko kilala, Tasyo. Gusto kong ipaalam sa'yo na kung anong ginagawa mo ay hindi ka magtatagumpay. Hindi kita kilala, tanda. Umalis ka na rito bago pa ako may gawin sa'yo na pagsisisihan mo. Doon na naglakad palayo ang matandang babae. Nang makabalik si Tasyo sa loob ng bahay, ay sinalubong agad ito ni Lito. Tay, sino po ba yung matandang babae? Bakit parang kilala niyo po siya? Ang sabi niya kilala mo siya eh. Hindi ko siya kilala, anak. Nagsisinungaling ang matandang yon. Malamang ay isa siyang aswang at kaya kanya sinusundan ay dahil may balak siyang masama sa'yo. Baka kilala niya yung aswang na nagbigay ng sumpa sa'yo. Bakit po niya ako sinusundan? Bakit niya ako gustong gawan ng masama? Dahil nararamdaman nila na kumikilos na tayo para mawala ang sumpa sa'yo, anak. Pipigilan nila yon hanggat kaya nila. Alam nila na ikaw ang magiging malaking sandata nila laban sa akin sa oras sa tuluyan kang maging isang aswang, anak. Kaya simula ngayon, ayokong nakikipag-usap ka sa hindi mo kilala. Maaaring lasunin nila ang iyong utak para hindi tayo magtagumpay sa pag-alis ng sumpa sa iyo. Natatakot po ako, Tay. Wala po bang paraan para matalo natin sila? Sa pagkakaalam ko, may isang anting-anting na matatagpuan sa isang tagong lugar sa gubat. Yun ang pinakamabisang anting-anting na magagamit natin para mapatay sila. Kailangan nating sirain yon. Anting-anting? Pero kailangan nating sirain? Teka, Tay, hindi ko po maintindihan. Yun ang anting-anting na ginagamit ng mga aswang para lumakas sila. Kapag nasira natin yon, ay hindi na sila lalakas pa. Mas madali na natin silang matatalo. Pero ikaw lang ang maaaring makasira ng anting-anting, anak. Ikaw ang itinakdang sumira nun. Ha? Bakit po ako? Dahil ikaw ang isinumpa, anak. Tay, bakit hindi pa po natin sirain ang anting-anting? Sirain na po natin yun habang maaga pa. Mapanganib ang lugar na kinaroroonan ng anting-anting na yon, anak. Marami tayong makakaharap na pagsubok at mga aswang na pipigil sa atin. Wala po akong pakialam, Tay. Naniniwala ako na hanggat magkasama po tayong dalawa, hindi nila tayo matatalo. Hindi ba ikaw po ang pinakakinatatakutang antingero dito sa ating baryo? Kaya natin yun, Tay. Kaya natin sila. Mas makabubuti po, kinkukilos na po tayo kagad. Naging buo na ang desisyon ng mag-ama na hanapin ang anting-anting na tinutukoy ni Tasyo. Sa pagkakataon na yon, ay determinado na si Lito na gumawa ng malaking hakbang upang pahinain ang puwersa ng mga aswang. Kinabukasan ng umaga, agad na nagtungo sina Lito at Tasyo sa kagubatan upang hanapin ang anting-anting. Dala ni Tasyo ang mga boteng naglalaman ng dugo dahil isasagawa pa rin nila ang ritual tuwing alas 12 ng hating gabi. Ayon kay Tasyo, matatagpuan ang anting-anting sa isang malaking bato na nasa gitna ng gubat. Pero dahil sa malawak ang gubat, alam nila na magiging matagal ang kanilang paglalakbay. Inabot na ng gabi ang mag-ama, madilim na ang paligid, at tanging ilaw mula sa dalang lampara ni Lito ang nagbibigay liwanag sa kanilang dinadaanan. Malapit na mag-alas 12, Lito. Kailangan muna nating huminto upang isagawa ang ritual. Sige po, Tay. Para makapagpahinga na rin po tayo kahit sandali lang. Kanina pa po tayo naglalakad eh. Lumuhod na si Lito at sinimulan na ni Tasyo ang ritual. Nang iinumin na ni Lito ang dugo na nasa bote, ay isang malakas na kaluskos ang narinig nila mula sa kung saan. Bago pa man mainom ni Lito ang dugo, isang aswang ang mabilis na sumalakay sa kanila mula sa dilim.
Mabilis na humarap si Tasyo. Iniharap ang kanyang bolo at matapang na hinarap ang aswang. Lito anak, magtago ka! Ako nang bahala rito! Habang nakikipaglaban si Tasyo sa aswang, si Lito naman ay nanatili sa pagtatago sa likod ng isang puno habang pinapanood ang bawat galaw ng kanyang ama. Ang aswang na may matutulis na pangil at mabangis na anyo ay patuloy na umatake kay Tasyo. Ngunit hindi natinag ang ama sa pagprotekta kay Lito. Sa kabila ng matinding laban, nagawa ni Tasyo na masugatan ng aswang, dahilan upang yun ay umatras at tumakas. Bumalik ka rito, halimaw! Tapusin natin ang laban na ito! Duwag! Lumabas na si Lito sa kanyang pinagtataguan. Walang pinagsidlan ang kaba at takot na kanyang nararamdaman. Babalik pa po kaya yung aswang na yun, tatay? Sa tingin ko'y hindi, nanak. Nasugatan ko siya at matatagalan bago niya mapahilom ang kanyang sugat. Ito ang sinasabi ko sa iyo, Lito. Gagawin nilang lahat para pigilan tayo sa misyon natin. Ipinagpatuloy nila ang ritual at nagawa nila yung tapusin ng walang balakid. Matapos yun, ay muling nagpatuloy ang mag-ama sa kanilang paglalakbay sa loob ng gubat. Ang bawat hakbang nila ay mas mabagal at mas maingat dahil alam nilang hindi biro ang kanilang hinaharap. Ngunit kahit gaano pa kalaki ang panganib, buo ang loob ni Lito na tapusin ang kanilang misyon. Hindi nila natagpuan ang anting-anting ng gabing yon, pero alam ni Lito na hindi sila maaaring sumuko. Nararamdaman niyang mas malapit na sila kaysa kanina at hindi siya titigil hanggat hindi nila nakikita ang anting-anting na kailangan nilang sirain. Kinabukasan ng umaga, isang ilog ang kanilang nadaanan. Pinuno ni Lito ng tubig ang lagayan nila ng inumin. Nagpahinga rin sila ng sandali upang makabawi ng lakas. Nakaupo sila sa isang malapad na bato sa tabi ng ilog. Pinagmamasdan nila ang tubig na dumadaloy. Tay, paano niyo po nalalaman ang lahat ng bagay? Yung tungkol po sa mga anting-anting. Hindi naman lahat ay alam ko, anak. Pero bilang antingero, natutunan kong tumuklas ng iba't ibang bagay gamit ang sarili kong diskarte. Malaking tulong din ang mga kaalaman na ipinasa ng iyong lolo. Lahat ng ito ay para sa proteksyon ng ating pamilya at ng buong baryo. Alam ko na marahil ay hindi mo pa ito lubos na naiintindihan, pero nakikita ko na ang kakayahan sa iyo. Hindi ko pinilit ang kapalaran mong ito kung ito'y dumating ng kusa. Sa tamang panahon, ikaw ang magmamana ng lahat ng natutunan ko. Ikaw ang susunod na antingero sa pamilya natin. Napakalaking responsibilidad po ng pagiging antingero, Itay. Hindi ba kayo natakot nung nagsimula kayo? Lahat tayo ay natatakot sa simula, anak. Pero ang takot ay kasama sa buhay natin. Kung walang takot, wala kang malalaman. Ang mahalaga ay alam mo kung paano harapin ang takot at gamitin ito para maging matatag ka. Ako rin, parehas mo nung bata ako, ay hindi ko rin alam kung kaya ko. Pero sa tulong ng aking ama at sa paglipas ng panahon, natutunan ko rin. Pangako, Tay, susubukan ko matutunan ng lahat ng itinuro niyo sa akin. Hindi ako hihinto hanggat hindi ako nagiging karapat dapat na pumalit sa inyo. Yan ang gusto kong marinig, Lito. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa landas na ito. Lagi akong narito para gabayan ka, anak. At kahit anong mangyari, lagi mong tandaan na ang tunay na kapangyarihan ng isang antingero ay hindi galing sa mga anting-anting, kundi sa puso at pananampalataya niya. Maraming salamat po, Itay. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mabigo sa akin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, anak. Ikaw ang susunod sa akin at alam kong magiging mas mahusay kang antingero kaysa sa akin. Matapos ang pag-uusap na yon at pagpapahinga, ay nagpatuloy na ang mag-ama sa paglalakad. Ayon kay Tasyo, malapit na sila sa kanilang pupuntahan at sigurado ito na sa susunod na gabi
ay mararating na nila ang kinaroroonan ng anting-anting. Sumapit na naman ang 12:00 ng hating gabi. Nasa ika-4 na gabi na sina Lito at Tasyo ng ritual. Matapos ang ritual ay nagdesisyon si Tasyo na magpahinga muna sila. Natulog sila sa ilalim ng isang puno, ngunit pinauna na ni Tasyo si Lito na matulog dahil magbabantay ito. Sa gitna ng pagtulog ni Lito ay bigla siyang naalimpungatan. Nagtaka siya sapagkat wala sa tabi niya ang kanyang ama. Kinabahan siya dahil naisip niya na baka kung ano na ang nangyari kay Tasyo. Bumangon siya at naglakad-lakad upang hanapin ang tatay niya hanggang sa may narinig siyang mahinang pag-uusap sa kung saan. Naglakad siya palapit sa isang bahagi ng gubat kung saan niya naririnig ang dalawang boses. Nagtago si Lito sa likod ng isang makapal na halaman nang makita niya ang kanyang ama at si Fernan na nag-uusap. Seryoso ang muka ng dalawa at nagkaroon si Lito ng kagustuhan na malaman ang pinag-uusapan ng dalawa. Tasyo, sigurado ka bang handa na si Lito? Malapit ng panahon. Sa tingin ko hindi pa rin siya handa, Fernan. Ngunit kailangan na namin kumilos. Si Lito lamang ang may kakayahan na sirain ng anting-anting na maaaring tumalo sa atin. Pero Tasyo, hindi ba dapat malaman ni Lito ang totoo? Na ang ritual na ginagawa mo sa kanya ay hindi upang pigilan ang sumpa, kundi upang gawing ganap siyang aswang. Siya ang susunod na pinuno ng ating lahi. Tumigil ang paghinga ni Lito ng sandali para siyang pinako sa kanyang kinatatayuan. Ang mga binitawang salita ni Fernan ay tila nagdulot na matinding lamig sa kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Wala siyang kailangan malaman. Hindi niya kailangang alamin ang kanyang kapalaran hanggat hindi pa tapos ang lahat. Sa huling gabi ng ritual ay magiging ganap ng aswang si Lito, ang pinakamakapangyarihang pinuno ng ating lahi. Hindi na kayang magtagal ni Lito sa kanyang kinatatayuan. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha habang dahang-dahang umaatras papalayo. Hindi siya makapaniwala na nagawa siyang lokohin ng kanyang sariling ama. Ngayon, malinaw na sa kanya na ang ritual na sinasabi ni Tasyo ay hindi upang iligtas siya mula sa sumpa, kundi upang gawin siyang ganap na aswang. Puno ng takot at kalungkutan, bumalik siya sa lugar kung saan siya kanina nakahiga, ngunit hindi na siya mapakali. Nakahiga na si Lito sa lupa habang ang mga luha ay tahimik na pumapatak sa kanyang pisngi. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang narinig, may isang bagay na hindi pa rin nagbabago. Ang pagmamahal niya sa kanyang ama. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa nito yun sa kanya. Buong buhay niya pala ay isang malaking kasinungalingan. Habang nakahiga si Lito ay nagulat siya nang may humawak sa isa niyang kamay. Nakita niya ang matandang babae na sumusunod sa kanya noon. Sisigaw sana siya pero mabilis nitong tinakpan ang kanyang bibig. Alam kong narinig mo ang pag-uusap ng iyong ama at ni Fernan. Kung gusto mong malaman ng iba pang katotohanan, sumama ka sa akin. Kalmado ang boses ng matandang babae. Nawala ang takot ni Lito. Wala siyang ibang nais sa oras na yon kundi ang malaman ang katotohanan. Kaya sumama siya sa matandang babae. Nagmamadali silang naglakad at sa kanilang paglalakad ay nagpakilala ang matanda bilang si Corazon. Dinala siya ni Corazon sa isang lumang kubo. Nagsindi ito ng gasera at hinarap siya. Lahat ng narinig mo kanina ay pawang katotohanan, Lito. Nininlang ka ng iyong ama. Hindi siya totoong antingero. Siya ang pinuno ng inyong lahi. Ang lahi ng aswang. Hindi ka dapat tuluyang maging ganap na aswang dahil magiging kagaya ka niya. Nalilito pa rin po ako, Aling Corazon. Kung aswang po si tatay, bakit niya inililigtas sa mga tao sa aming baryo? Bakit niya po iniligtas yung 3 bata na nawala noon? Parte yun ng panlilinlang ni Fernan. Si Fernan ang umaatake at si Tasyo ang nagpapanggap na bayani.
Kailangan nilang gawin yon upang hindi mapaghinalaan si Tasyo. Isa pa, Lito. Hindi totoo na meron kang sumpa. Wala kang sumpa. Kailangan nilang gawin ni Tasyo ang ritual sa'yo dahil ikaw ay kalahating tao at kalahating aswang. Ang iyong ina ay isang tao. Ngayon po ay napagtanto ko na lang sinadya ni tatay na mabasa ko ang nakasulat sa itim na libro para mas mapaniwala niya ako. Pero sino po ba talaga kayo, Aling Corazon? Bakit alam niyo ang lahat ng bagay na ito? Ang asawa ko ay isang manunugis. Matagal na niyang nais buwagin ng lahi ni Natasyo. Nang mapatay ni Natasyo, ang aking asawa, ay ako na ang pumalit sa kanya. Ang iyong ina na si Rosario. Siya ang anak ko, Lito. Sa madaling salita, ako ang iyong lola. Apo, umibig siya kay Tasyo sa kabila ng pagiging aswang nito. Hindi pumayag ang nanay mo na gawin kang aswang ni Tasyo, kaya nilagyan nila ng sumpa ang iyong ina. Si Tasyo, siya ang pumatay sa iyong ina. Labis na nagimbal si Lito sa mga sinabi ni Corazon. Naiyak siya nang malaman na ang sarili niyang ama ang pumatay sa nanay niya. Ramdam niya ang sinseridad ni Corazon at ang katotohanan sa boses nito. Bilang katunayan, may isang lumang litrato itong ipinakita. Litrato yun ni Corazon, kasama ang kanyang ina at ang iba pa nitong kapatid. Ipinakita ni Corazon ang isang medalyon. Ayon dito, yun ang anting-anting na naiswasakin ni Tasyo. Hindi yun maaaring hawakan ng isang ganap na aswang, kaya si Lito lamang ang maaaring makasira nun. Walang laban ng kahit na anong klase ng aswang sa medalyon na ito. Nais itong sirain ng iyong ama, Apo, dahil ito ang makakatalo sa kanila. Sa gitna ng pag-uusap ni Lito at Corazon, ay natigilan sila nang marinig ang malakas na sigaw ni Tasyo sa labas ng kubo. Corazon! Alam kong kasama mo ang aking anak. Lumabas ka at harapin mo ko. Huwag mong lasunin ang kanyang isipan. Si tatay! Ano pong gagawin natin? Dito ka lang, Apo. Ako ang haharap sa kanya. Hanggang nasa akin ang anting-anting na ito, ay hindi niya ako magagawang saktan. Matapang na lumabas si Corazon ng kubo. Sumilip si Lito sa bintana upang makita ang mangyayari. Nasaan si Lito? Ilabas mo siya. Hindi mo siya makukuha, Tasyo. Hindi ako papayag na gawin mong kagaya mo ang aking apo. Apo, nagpapatawa ka ba? Hindi mo apo si Lito. Anak siya ni Rosario na anak ko. Alam mo yan, Tasyo. Maya-maya pa ay dumating na rin si Fernan. Nanlilisik ang mga mata nito. Bakit kinakausap mo pa ang matandang yan, Tasyo? Patayin mo na siya. Hindi niyo ako mapapatay. Hawak ko ang anting-anting na siyang kahinaan ninyo. Biglang itinaas ni Corazon ang anting-anting at napaatras sina Tasyo at Fernan. Bumakas sa mukha ng dalawa ang takot, kaya napagtanto ni Lito na nagsasabi ng totoo si Corazon. Hindi ako natatakot sa anting-anting mo, Corazon. Sinungaling ka. Kung hindi ka natatakot dito, bakit kailangan mo pang gamitin si Lito upang sirain ito? Matagal akong nagtiis na wag kunin si Lito sa iyo dahil umasa ako na hindi mo siya igagaya sa iyo. Pero makasarili ka, Tasyo. Wala kang gusto kundi magpatuloy ang kasamaan ng inyong lahi. Nanlaki ang mga mata ni Lito nang umusal ng dasal si Corazon. Napasigaw sina Tasyo at Fernan hanggang sa naging aswang ang dalawa. Napaluhod ang mga yon sa lupa habang tumutulo ang malalapot nitong laway. Ngayong ipinakita nyo na ang tunay niyong anyo, hindi mo na malilin lang si Lito. Papatayin kitang matanda ka. Sinira mo ang aming plano. Susugod sana sina Tasyo at Fernan kay Corazon, pero mabilis na lumabas si Lito sa kubo.
Iniharang niya ang sarili sa matandang babae habang umiiyak. Napahinto si Tasyo. Tinitigan niya ng diretso si Tasyo sa mga mata nito. Tama na po, Tay! Tumigil na kayo! Buong buhay ko, niloko mo ako! Akala ko ikaw ang bayani sa ating baryo pero gaya ng sinabi mo sa akin nun, ikaw rin pala ay isa sa mga tao nagpapanggap na mabuti para pagtakpan ng ginagawang kasamaan. Ginagawa ko ito para sa iyo, anak. Hindi ba't nais mong maging malakas at kagaya ko? Opo, gusto kong maging kagaya nyo. Pero hindi ko gusto na maging isang aswang na pumapatay ng mga inosenteng tao. Iba ang ipinakita mo sa akin kaya ninais kong maging katulad mo. Ginawa mo lahat ng yon para sa sarili mo. Para magpatuloy ang lahi natin ng mga aswang. Pati si nanay. Pinatay mo para sa hangarin mo na yon. Hindi mo naiintindihan, Lito. Sa sandaling maging ganap ang pagiging aswang mo, magiging malakas at makapangyarihan ka. Sasambahin ka ng lahat ng mga aswang. Anong silbi ng kapangyarihan at lakas kung sa kasamaan naman gagamitin? Inagaw ni Lito kay Corazon ang anting-anting. Umiiyak siyang lumapit kina Fernan at Tasyo. Tila nangihinang napaatras ang dalawa. Takot na takot yon sa medalyon na kanyang hawak. Hindi kita mapapatawad sa panlilinlang sa akin at pagpatay mo kay nanay. Itay, napakasama mo! Napakasama mo! Sa tindi ng kapangyarihan ng anting-anting na yon, ay walang nagawa si Tasyo at Fernan kundi ang umatras. Nagmamadaling umalis ang dalawa hanggang sa tuluyan ng nilamon ng dilim ang mga yon. Nanghihina namang napaluhod si Lito sa lupa. Ubus na ang kanyang luha ng sandaling yon. Hindi siya makapaniwala sa dami ng nangyari ng gabing yon. Lumapit ang kanyang lola Corazon sa kanya at hinaplos ang kanyang likod. Tama lang ang iyong ginawa, Apo. Tama na mas pinili mo ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Pero si tatay po, paano po siya? Kilala ko si Tasyo. Alam ko na meron siyang panibagong plano, kaya dapat ay maging handa ka palagi. Huwag kang mag-alala, dahil nandito na ako para gabayan ka, Apo. Simula noon ay hindi na nagpakita pa si Tasyo sa baryo ni Lito. Naging palaisipan sa mga tao ang bigla nitong pagkawala. Alam ni Lito na iniisip ng tatay niya na sasabihin niya sa mga tao na isa tong aswang, kaya hindi na yon bumalik sa kanilang bahay. Pero hindi ganun ang kanyang ginawa. Pinrotektahan niya pa rin ang magandang imahe ni Tasyo sa lugar nila. Kahit paano ay nagpasalamat si Lito dahil kasama niyang nanirahan si Corazon sa bahay nila. Walang araw na lumipas na hindi siya nag-alala sa kanyang ama. Makalipas lamang ang ilang taon, naging ganap ng antingero si Lito. Sa kanya na humihingi ng tulong ang mga tao sa kanilang baryo. Natupad pa rin niya ang inakala niyang mabuting plano sa kanya ng kanyang ama. Sa panahon na yon, wala pa ring balita si Lito sa kanyang ama na si Tasyo. Pero kung pagbibigyan ng langit na muli silang magkaharap, hindi niya ito kakalabanin. Bagkus ay aakayin niya ito sa liwanag dahil naniniwala si Lito na kahit isang masamang aswang ang kanyang ama, ay meron pa ring kaunting kabutihan sa puso nito. Tay, sigurado ka ba na meron tayo